sa gobyerno, hindi dapat tayo magsisilbing walang sibuyas. Dapat marunong tayong tumanggap, marunong tayong kumalapa, marunong tayong pakinggan yung damdamin ng taong bayan. Diba? At yung sinasabi na yung protected rights at saka yung unprotected rights na yung mga privilege speech. Ito yung mga pagpuna na resulta ng damdamin o opinyon ng sambayan ng Pilipino. At yung mga hindi protektadong pagsasalita, ito yung pag-iinganyo ng paggawa ng masama. So yun po. Yung po sinabi nyo kanina na patungkol po doon sa Garapalan, kasi kagaspangan. Sir, ano po yung ibig nyo sabihin doon at pinapatungkol po doon? Yung kagaspangan, yung tungkol doon sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, kung ikaw ay nandyan sa public service, dapat huwag tayong magpapakita ng kagaspangan. Kasi unang-una, yung kagaspangan na tinutukoy na para sa isang public official, ito yung pagnanakaw na nakikita, napapansin ng taong bayan. Diba? Dapat walang ganun walang ganun. Kapag tayo ay nakakarinig ng mga pagpuna, dahil may nakikita sa atin. Kaya nga sabi ko, tayo, ako bilang dating opisyalis ng gobyerno, hindi tayo dapat nagbabalat sibuyas. Exactly. Pagkos, dapat itinatama natin kung ano yung nakikita ng sambayan ng Pilipino doon sa performance natin. Sir, inaasahan nyo po ba na ganito yung magiging outcome? I mean, walang makukontem sa inyo kahit pa may mga personal na galit yung mga congressman? Hindi natin inaasahan. Sa katunayan, ako'y nagpaalam sa aking may bahay, ganon din sa aking mga anak, pati rin sa aking mga anak na kumakahon. Ang sabi ko nga sa aking may bahay, ikaw na ang bahala sa mga bata. Kung ako ay hindi makakauwi ngayong gabi, o ano man, dapat mag-grab lang ako kanina. Wala lang akong mabook na grab, kaya nagdala ako ng sasakyan. Pero awa naman ng Diyos, ako'y nagtitiwala palagi sa Diyos, kung ano yung aking hiniling sa Kanya, at pinapanampalatayanan ko, at yun nga, at yun, tapos sa maganda. So Jonathan, kanina po meron pong pahayag tungkol po ng pinag-uusapan, yung pinalabas ng video, doon sa pulborong video. Nabigla po kayong samagot. Ano po ang gusto niya? Napigilan po kayo dun Pinigilan kayo. Ano po ang gusto niyong ibig sabihin at sabi ko nga, tinanong kung sino sa inyo yung nag-upload, yung nag-share. Sabi ko ako, dahil morally convinced ako na itong si Bongbong Marcos ay bangag. Maari, sana, sa susunod na hearing ay matakil yung issue na yun, sapagkat yung video na yun, similar doon sa isa sa mga litrato, isa sa 5 litrato na nakita ko na ibinigay ng confidential informant. Kaya ako ay morally convinced na itong si Bongbong Marcos ay drug addict. Drug addict siya. Sapagkat kung tatanungin ako kung papaano ko na siguro na dangerous drugs yung sinisikot niya, pagka ganon, may problema tayo. Sapagkat ako, talagang nasabi ko yun bilang isang dating ahente ng ideya. Dahil itong aking karanasan, personal na kaalaman at mga training, yun po yung aking pinagpasihan, yung indicator na yun. Ngayon, kung sasabihin nila na hindi okay ang sinisingot ni Bongbong Marcos, hindi dapat siya sa Malacanang, dapat siya sa mental hospital. Kung yun, yung sinisingot niya hindi okay. Kung ang sinisingot niya sabon o asin, dapat sa kanya sa mental hospital. Diba? Yun po. Sir, last question na lang, sir. Kaya nyo pa rin po ba panindigan ang sinasabi mo na addict si Marcos Jr. pagkatapos ipalabas ng TRICOM na yon ay deepfake? Oo, kahit na ako ay mamatay, talagang pinaninindigan ko na drug addict si Bongbong Marcos. Hindi po pwede na magre-rely lang tayo sa authenticity ng video. Sapagkat yung video, malalaman lamang natin yan na peke kapag ito ay sinertipika ng isang eksperto.
Sir, last question na lang po. Magaling po sa subscriber. Sir, ano daw po masasabi nyo tungkol po sa pahayag ni Pebbles Salakera at Maui? Alam niyo po, pagka mga ang tao gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot, huwag natin paniwalaan. Yes, sir. Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ang ano ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na aayon na kilos ng isang public official, talaga makikita po tayo. At yung mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan. Yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira naman buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ng mga sinabi. Iyon pong narinig ko. Very clear po. Akong narinig. Very clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger, oo, mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation, na ibinigay po ni Miss Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression? Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pong opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya? Kung walang ginawang illegal, Your Honor, depende po Depende po sa napapansin at kung po sa nagbibigay ng opinion, Your Honor.